Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara sa channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan, mga kakimpaw, ay tungkol nga po dito sa balita na siguradong ikagugulat po ng lahat, mga kakimpaw. So ano nga ba yan? Yan ang atin po nga alamin at pag-uusapan sa video natin para sa gabing ito. Kaya tumutok lamang po kayo hanggang dulo ng ating update. Pero bago po tayo mag-start, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa po ng mga comment mula sa ating mga subscribers, mga supporters na nakatutok araw-araw sa ating mga balita bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pag-antabay sa ating mga update. So mula po sa comment ni Ma'am Lorna Lee, sabi niya rito, alpha female si Kim. Kaya hindi siya basta-basta natitinag sa mga paninira. Confident si Kim kung ano ang gusto niya. Kaya sorry na lang kayong mga bashers. Yes, natotoo lang mga kakipi. Kasi si Kim mayroon pong strong personality. Hindi ko nga alam kung bakit binabara nyo ako pag sinasabi ko na si Kim hindi po iyakin. Kasi sa PBB, nanggaling naman po mismo sa bibig niya yun. Kasi nga, syempre, di ba, nagpapakita nga po yun ng mahina siya, mga kakimpaw, ang kailangan po niya maging matatag, mga kakimpaw. Lalo na wala na nga po siyang mother, di ba? Kasi noon, binigyan po ata siya ng puntos noon, nominate dahil hindi nga po siya umiyak nung may lumabas, mga kakimpaw. Na-question siya ng mga kapwa niya housemate noon na para bang baliwala lang kay Kim nung may natanggal or nung may na-eliminate na, mga kakipi. So, ano siya doon? Tinira ng mga housemates. And yun ang paliwanag ni Kim. Ngayon, hindi ko magat sinasabi niyo na si Kim ay kung tutusin, mababaw ang luha. Ang masasabi ko doon, mababaw ang luha ni Kim para sa mga taong nangangailangan at mahal niya sa buhay. Pero, pagtungkol po sa kanya, mga pambabatikos sa kanya, yan, kumbaga parang in short na lang, tirahin nyo ng lahat. Wag lang ang aking mga mahal sa buhay, wag lang ang aking pamilya. Saktan nyo na ako, wag lang sila. Parang ganun, mga kakimpaw. So kapag si Kim lang, kayang-kaya niyang tiisin, wag umiyak, mga kakimpaw. She's strong and used to it na, mga kakimpaw. Sanay na siya. Pero wag mo kakantiin ang mahal niya sa buhay. Yan ang kahinaan kasi ni Kim. And syempre kapag meron pong mga, yung nakaka-relate siya, halimbawa may mga breadwinners o kaya nakakaranas ng kahirapan sa buhay. So, ayun, mababaw din po ang luha ni Kim sa mga ganung bagay. Pero yung mga binabato sa kanya, mga paninira sa kanya, mga tricks sa show business, ay hindi na po si Kim. Hindi na po umuubra yan kay Kim. She's a strong, independent woman. Anyway, thank you so much sa pagkokomento, Miss Lorna Lee. And kayo naman, dumako po tayo at pag-usapan ng mga nasagap nating balita sa gabing ito. And unahin na nga natin pag-usapan ang tungkol po sa votings for SDA International Awards kung saan nag-iisip nga po na magandang strategy na ang mga fans dahil talagang medyo nagbabanta itong pagtaas po ng votings ni Ann Curtis. Yes, mga kakimpaw, nakakabahala po iyan dahil ang fans ni Ann Curtis ay kumikilos na sa ngayon. So last week of votings po kumikilos ang mga fans ni Ann, and kitang-kita po natin, mga kakimpaw, ang laki ng itinaas. Bagay na hindi po dapat na hindi po dapat na ipagsawalang kibo na lang, mga kakimpaw. Dapat kumilos po tayo kasi kung hahayaan po natin, maaaring parehas po si Kim and Paolo na matalo, mga kakimpaw. So, syempre hindi naman tayo papayag, di ba? Kaya naman
Meron nga pong pakiusap ang ilang Kimpaw Lanchas sa KCG. Siyempre, gusto natin mga kakimpaw na number 1 and number 2 ang kimpaw. Dapat lagi pong magkasama at magkatabihan na sino man ang manalo sa kanilang dalawa. Basta lagi po silang magkasunod lang. Sabi nga po dito, Solid Kim, kayo na bahala. I know, kaya nyo yan, itaas si Kim. Mahirap kasi, magkahati-hati ang Kimpaw fans. Lalong mauungusan tayo. We will protect Paolo's lead at all costs. So, ayan mga kakimpaw, medyo nararamdaman ko na rin ang tense ng botohan mga kakipi, no? So, syempre, para masigurado na natin ang pagkapanalo ni Paolo Avellino, magpo-focus po tayo kay Pau. Pero syempre hindi rin naman po pwedeng pabayaan si Kimi kasi baka mamaya niyan ang maging number 2 na ay si Ann Curtis. Kaya naman pakiusap po sa mga KCG fans, Kim Solid, sila na po muna ang bahala ngayon kay Kim. Sadyang mahirap lang po talaga kung hahatiin pa namin ang ating mga boto dahil po nangyari ngayon, baka po parehas si Kim and Paolo bumagsak sa number 2 and number 3 at wala pong makakuha sa kanilang dalawa ng trophy. Natutulala na nga lang po ngayon ang lahat pag tinitingnan po yung votings ngayon Kasi ba naman mga Kimpaw, kung makikita nyo dito, from 7% to 13%. Ngayon naman mga kakimpaw, from 13 to 16%. Kagabi lang, di ba mga kakipi? 13% pa lang yung kay Ann Curtis na yan, di ba? Pinag-uusapan natin kagabi. Ngayon, 16% na. Napakabilis umusad, samantalang yung kina Paolo Avellino, from 60%, naging 54%, ngayon 53% na lang. Sa pabagsak sa halip na sa padagdag, si Chinita Princess naman po, from 28% to 25% na lang. Grabe yung ang Kimpaw, pababa ng pababang percent, samantalang si Ann Curtis pataas po ng pataas. Naku, nakakaloka mga kakimpaw. Malapit na niyang abutan si Kimi. May ilang araw pa pong natitira mga kakimpaw. Paano kung bagsakan nila ng bagsakan si Ann Curtis niyan? Diba ng milyon araw-araw? May nakakaloka yan. Ang hirap nun mga kakipi. Medyo nakakapraning na rin nga, no, mga kakimpaw, ang tindi ng botohan ngayon. So, eto po mga kakimpaw ang tawag dito. Summarize. Mula July 1 up to ngayon, July 8, mga kakimpaw, eto na po ang mga pagbabago. Diba? After 8 days, from 4% to 16% in 7 days. They started to be aggressive 3 to 4 days ago only. What can happen in the next 6 days? It is time for re-evaluation. Can't emphasize enough that only one will win. Do we aim to win or not? Your vote, your choice. Hashtag Kim Pao, hashtag Kim Chu, hashtag Paolo Avellino. Ang laki ng tinas, no? Ni Ann Curtis from 4% to 16% in just 7 days. Nakakaloka. Hindi po pala in just 4 days lang kasi naging aggressive sila sa pagboto. 3 to 4 days lang mga kakipi. Samantala, isa rin po sa nakakagulat na balita mga kakimpaw na for sure kagugulat din po nila Kim and Paolo ang tungkol po dito sa botohan na tila po ba may sabotage or pananabotahe na nangyayari mga kakipi. Kasi naman ito po yung nilabas na conversations hinggil po sa boto ni Paolo Avellino, boto para kay Paolo Avellino na hindi po kinakount, hindi po ina-update, hindi po dinadagdag mga kakipi. Syempre sayang po yung pera, 'di ba mga kakimpaw? Paano na lang kung marami po silang mabiktima? Panay nga po ang pangungulit ng isang grupo po ng Kimpaw Lanchas na bumoboto mga kakimpaw dahil pinapasa-pasa na lamang po kung kani-kanino mga kakimpaw na para bang tumatakas lamang po. Hindi po nila
or hindi po sila tumutupad sa usapan mga Kakimpaw at nagbibigay po ng kung ano-ano pong mga reasons or mga dahilan kaya siya mayroon pong technical issues, nagkaroon ng problema, ganyan. Tapos bigla pong magpapalit ng username. So ano pa nga ba yan mga Kakimpaw? Napapansin na po natin itong mga nakaraang araw na wala pong pagbabago sa mga boto ni Paulo Avellino. As in, hindi talaga umuusad, hindi po nagbabago. So, ito nga kaya ang dahilan kung bakit wala pong pagbabago mga kakipi. Naku, nakakagulat na balita po ito. Kahit kailan talaga, hindi po nawawala yung mga panloloko at pananabutahe na ganyan, no, mga Kakimpaw. Kaya parang hirap na rin tuloy magtiwala kapag may nare-receive na award yung mga artista dahil sa mga ganyan. Tulad na lamang nito, 'di ba? Parang meron silang gustong ibang paboran. Bakit di nila dinadagdagan ang boto ni Paulo? Sabi nga dito, advisory to all Kimpaw fans from Kimpaw Night Ship Official. We would like to share our recent experience with the Chomsim seller Yuna Shop to help fellow fans make informed decisions. On July 7, the seller informed us that votes would be released immediately after payment. After we completed our purchase, the votes were not delivered as promised. We were later told that their team was experiencing issues and were assured that everything would be completed by 2 p.m. today. As of this posting, we have not received the promised votes or any proof that the votes were cast. We're sharing this solely to inform and help protect fellow fans if the seller resolves this matter and provides the grid service. We will update this post accordingly. And ito pa yung mga update mga Kakimpawa. Next update, when we tested them and see if they respond to other chats, they referred us to their partner account. Based on this experience, we do not recommend transacting with both of these accounts unless Univotes fulfill their commitments and provide clear proof of delivery. We're sharing this solely to inform and help protect fellow Kimpaw fans. We will update this post accordingly if Yuna siya fulfills the agreed service. Ito pa, may bagong update ulit mga Kakimpaw. They also changed their username, so be sure to check the account history to see if the username was changed recently. That's another potential of red flag to watch out for. Ayan na mga Kakimpaw. May notice na po na red flag. Kaya wag na po kayong boboto dun sa dalawang shop na binanggit mga kakipi. So, nakakagulantang na balita, di ba? Parang may pananabutahe talagang nagaganap. Ay nako, kailan ba mawawala yung mga dirty tactics na yan, mga Kakimpaw? Pati ba naman sa showbiz may ganyan? Hindi na lang po sa politika. Pera-pera na lang talaga eh. Always, pera-pera na lang talaga. Kahit sa maruming paraan. Pwede namang gawing malinis na paraan. Kikita pa rin naman sila, mga Kakimpaw, di ba? Bakit hindi na lang i-purely? Meron talagang mga taong ang aano po ng mga kaluluwa. Talagang may mga devil minds kahit saan, no? Everywhere. So, kayo guys, ano inyong masisay patungkol dito? Comment ka lang po sa baba. Dito lang muna ating update. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita kas po muli sa susunod nating chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.